Halina po tayo. Magsimula na po tayo mag-aral patungkol po sa kapahayagan ng ating Panginoon sa katapusan ng sanlibutan. Mga panimulaing kaalaman bago lisanin ang mundo. Nasa bundok ng mga Olibo si Jesus. Samantalang siya ay nakaupo roon. Palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, "Kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo?" Sumagot si Jesus, "Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Sapagkat maraming paririto sa aking pangalan at magsasabi, 'Ako ang Mesiyas,' at marami silang maililigaw. Makaririnig kayo ng alingaw-ngaw ng laban at ng mga balita tungkol sa digmaan. Huwag kayong mababagabag. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang wakas. Sapagkat makikibaka ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Ang lahat ng ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap. Mateo 24:3-8. Sa panahong iyon, kapupuutan kayo ng lahat dahil sa akin, at isasakdal upang pahirapan at patayin. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya at mapupuot sa isa't isa. Ipagkakanulo ng isa't isa ang kanyang kapwa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw nila ang marami. Ang kasama ay lalaganap, ano pat man lalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. At ipangangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ito'y makilala ng lahat ng bansa. Sa kadarating ang wakas. Mateo 24:3-14. Tayo'y manalangin. Dakilang Diyos, sa araw na ito, ako'y nagpapakumbaba at nagsusumamo. Nais ko, aming Ama, nakahabagan mo po ako at patawarin sa aking mga nagawang kasalanan dahil sa aking kakulangan ng pagkakilala at katigasan ng aking puso at isipan. Salamat po sa kapatawaran sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Aming Ama, kasihan mo po kami ng iyong banal na Espiritu upang maunawaan namin ang kapahayagan tungkol sa mga darating na kahirapan at kaguluhan na magaganap dito sa sanlibutan. Pagpalain mo po kami sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga kapahayagan ng Diyos tungkol sa katapusan ng mundo. Ang talinhaga ng ubasan at mga kasama. Mateo 21:33-44. Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid, at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas, at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan, at siya'y nagtungo sa ibang lupain.
Inilagay niya ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Ngunit sila'y sumuway sa pinag-uutos ng Diyos nang kumain sila ng bunga ng puno ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Dahil sa pagsuway, pinalaya sa Eden sina Adan at Eva. Unang sambahayan sa sanlibutan, Adan, Eva at sina Cain at Abel. Hindi kinalugdan ng Diyos si Cain at ang handog nito, dahil dito hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Kaya't pinatay ni Cain si Abel. Nilipol ang lahat ng tao maliban sa sambahayan ni Noe. Ang Tore ng Babel. Abraham. Sinubok ng Diyos si Abraham na ihandog si Isaac. Ipinagpalit ni Esau kay Jacob ang kanyang karapatan bilang panganay sa pulang buto ng sitaw. Binasbasan ni Isaac si Jacob. Ibinigay ni Abraham kay Melchizedek ang ikapo ng lahat ng kanyang nasamsam. Winasak ang Sodoma at Gomora. Mula ngayon, Israel na ang itatawag sa iyo, hindi na Jacob, sapagkat nakipaglabang ka sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nagtagumpay. Pinatnubayan ko sila ng buong pagmamalasakit at pagmamahal. Ang katulad ko'y isang nag-aalis ng busal sa kanilang bibig, at yumuko ako upang sila'y mapakain. Oseas 11:1-4. Ipinagbili si Jose ng kanyang mga kapatid at dinala sa Ehipto. Naging gobernador sa Ehipto si Jose. Ang pang-aapi sa mga Israelita. Moses. Ipinasasabi ni Yahweh, ang Israel ay aking anak na panganay. Payagan mo siyang umalis para sumamba sa akin. Kapag hindi mo pinayagan, papatayin ko ang iyong panganay. Sampung utos. Mga hukom. Josue. Gideon. Samson. Ruth. Unang hari ng Israel, Saul. Pangalawang hari ng Israel, David. Pangatlong hari ng Israel, Solomon. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Panaginip ni Haring Nabucodonosor.
Ang pangitain ni Daniel tungkol sa 4 na halimaw. Unang halimaw. Pangalawang halimaw. Pangatlong halimaw. Pang-4 na halimaw. Ang Israel ay parang kawang nangalat, hinahanap at hinahabol ng mga leon. Ang hari ng Assyria ang unang sumakmal sa kanya. Ikaw, Assyria, ang gagamitin kong pamalo at malupit na kasangkapan ng aking galit. Susuguin ko siya laban sa isang bayang tampalasan, sa bayang kinapupuutan ko, upang ito'y wasakin at samsamin ng lahat ng yaman at yurakang parang putik sa lansangan. Ngunit wala ito sa kanyang isipan, hindi ito ang kanyang hangad. Ang layunin niya ay manira at magpasuko ng maraming bansa. Isaias 10:5-7. At ang hari ng Babylonia ang huling umatngat sa kanyang mga buto. Jeremiah 50:17. Dibdib at mga bisig, pilak, ang kaharian ng Media at Persya, ang pananakop ni Cyrus at Darius sa Babylonia. Tiyan at mga hita, tanso, imperyo ng Gracia. Imperyo ng dakilang Alexander. Kaharian ng Ptolemaik ng Ehipto. Ang labanan para sa kapangyarihan, 44 hanggang 31 bago si Kristo, at ang pagkamatay ni Julius Caesar, 44 bago si Kristo. Mga binti at mga paa, bakal at luwad, pagkakabahabahagi ng kapangyarihan, 40 bago si Kristo. Antony at Cleopatra, 31 bago si Kristo. Octavian, 31 bago si Kristo. Lepidus, 30 bago si Kristo. Silangan at kanlurang imperyo ng Romano, mga pangyari sa pinaghalong bakal at luwad. Magiging makapangyarihan ang kaharian, ngunit madaling babagsak. Pinagsamang bakal at putik ay haluang pag-aasawa, ngunit hindi ito magtatagal, kung paanong di maaaring paghaluin ang bakal at putik. Mananatili ang tigas ng bakal pagkat ito'y pinaghalong bakal at luwad. Imperyo ng Romano sa ilalim ng paghahari ni Augustus Caesar, 25 bago si Kristo. Ang ika-4 na hayop ay ika-4 na kahariang babangon sa daigdig. Kaiba ito sa lahat ng kaharian, pagkat masasakop nito ang sandaigdigan, yuyurakan at iiwang luray-luray. Ang 10 sungay ay kumakatawan sa 10 hari. 10 sungay, 10 bahagi ng kanluranin ng Roma. Una, Alemani, Germany. Pangalawa, Ostrogoths. Pangatlo, Visigoths, Spain. Pang-4, Franks, France. Pang-5, Vandals. Pang-6, Suebi, Portugal. Pang-7, Burgundians, Switzerland. Pang-8, Hinuli. Pang-9, Anglo-Saxons, England. Pang-10, Lombards, Italy. Nabunot ang 3 sungay upang magkaroon ng puwang ang sungay na tumutubo. Ostrogoths, Vandals, Hinuli.
Ipinaliwanag ni Gabriel ang pangitain tungkol sa tupang lalaki at sa kambing na lalaki. Ang dalawang sungay ng tupa ay ang dalawang kaharian ng Media at Persya. Yaong kambing ay ang kaharian ng Gracia at kinakatawan ng unang sungay ang unang hari nito. Katuparan ng pangitain. Dalawang kaharian ng Media at Persya. Haring Dario, Media, Haring Cyrus, Persya. Tungkol sa apat na sungay naman na humalili sa unang sungay, ibig sabihin ay mahahati sa apat ang kaharian, ngunit di magiging makapangyarihan tulad noong una. Kaharian ng Gracia, Alexander the Great. Apat na general. Una, Hilaga, Syria, General Seleucus. Pangalawa, Timog, Ehipto, General Ptolemy Soter. Pangatlo, Silangan, Bithynia Thrace, General Lysimachus. Pang-apat, Kanluran, Macedonia, General Cassander. Sa bandang huli, kapag nasa sukdulan na ang kanilang kasamaan, isang malupit na hari ang lilitaw. Ito ang hari ng katusuhan. Magiging makapangyarihan siya at katatakutan ng lahat, pagkat magagawa niya ang balang maibigan. Lulupigin niya pati ang malalakas at ang mga banal ng Diyos. Malupit na hari at hari ng katusuhan, Antiochus Epiphanes, 175 bago si Kristo. Dahil sa kanyang katusuhan, lahat ng balaki niya ay magtatagumpay. Ano pat walang sabi-sabi niyang yuyurakan ang marami, walang sino mang taong makahahadlang sa kanya. Ano pat pati ang prinsipe ng mga prinsipe ay lalabanan niya, ngunit malulupig siya ng kapangyarihan ng Diyos. Daniel 8:20-25. Sa gitna nila'y mayroong isang sisilang, iba ito sa karamihan, at sa kanyang pagtayo, 3 hari ang mabubuwal. Magsasalita siya laban sa kataas-taasan. At pahihirapan niya ang mga hirang ng Diyos, kung maaari babaguhin ang kautusan at mga gawaing pangrelihiyon. Ang mga hirang ay ipaiilalim sa kanyang kapangyarihan sa loob ng 3 taon at kalahati. Daniel 7:23-25. Kaganapan ng pangitain. Isang haring isisilang hari ng Hilaga, Seleucid King of Syria, Antiochus ika-4 Epiphanes, century 215 to century 163 bago si Kristo. Sa panahon ng mga haring yaon, ang Diyos ay magtitindig ng isang kahariang hindi maibabagsak kailanman, ni masasakop ni numan. Dudurugin ito at ganap na wawasakin ang iba pang kaharian. Ano pat hindi na makababangon ang mga iyon kahit kailan. Ang katulad nito'y yaong tipak ng batong dumurog sa ribultong yari sa bakal, luwad, tanso, pilak at ginto. Daniel 2:31-45. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap, ito ang tagapagmana. Halikayo, patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Ang nagdurusang lingkod ni Yahweh, Isaiah 53:1-12. Ang pagkapanganak ni Hesukristo. Ang pagdakip kay Jesus. Nilibak ng mga kawal sa Jesus. Pasan ang kanyang cross patungo sa lugar ng Golgota. Ang pagkamatay ni Jesus.
Ang paglilibing kay Jesus. Muling nabuhay si Jesus. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paaalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Mga kapatid, may isang hiwaga na ibig kong malaman ninyo para hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng bayang Israel ay pansamantala, hindi panghabang panahon. Ito'y tatagal lamang hanggang sa makalapit sa Diyos ang kabuuang bilang ng mga hintil. Sa ikalalaganap ng mabuting balita, sila'y naging kaaway ng Diyos upang magkaroon kayong mga hintil ng pagkakataon. Ngunit ayon sa paghirang, sila'y mahal pa rin niya alang-alang sa kanilang mga ninuno. Roma 11:25-28. Ang mga unang nakarinig ng mabuting balita ay hindi nakapasok at nakapamahinga sa piling ng Diyos dahil sa kanilang pagsuway. Ngunit ang totoo'y may papasok at mamamahinga sa piling ng Diyos. Kaya't muli siyang nagtakda ng isang araw, ngayon. Pagkalipas ng napakatagal na panahon, sinabi niya sa pamamagitan ni David, "Kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo." Kung ang mga tao nga'y nadala ni Josue sa ganap na kapahingahan, hindi na sana nagsalita pa ang Diyos tungkol sa isa pang araw ng kapahingahan. Sapagkat ang sino mang makapasok at makapahinga rin sa kanyang mga gawa, tulad ng Diyos na nagpahinga na sa kanyang paglikha. Kaya't magsikap kayong makapasok at makapahinga sa piling ng Diyos. Huwag sumuway ang sino man sa atin para hindi mabigong tulad nila. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin, at sa kanya tayo magsusulit. Hebreo 4:6-13. Tungkol naman sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at sa pagtitipon niya sa atin, ipinamamanhik namin sa inyo, mga kapatid, na huwag kayong magugulat agad o mababahala sa balitang dumarating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin nilang ito'y hula o pahayag o kaya'y sulat na galing sa amin. Sa anumang paraan, huwag kayong padaya kanino man. Ang araw ng Panginoon ay hindi darating hanggat di nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail. Ang itinalaga sa walang katapusang kaparusahan, kakalabanin niya ang lahat ng sinasamba ng tao at ipinalalagay na banal. Itataas niya ang kanyang sarili, papasok siya sa templo ng Diyos, uupo roon at ipapahayag na siya ay Diyos. Pangalawang Tesalonica 2:1-4. Lilitaw ang suwail na taglay ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng himala at nakalilinlang na tanda at kababalaghan. At gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak, mga taong maliligtas sana kung kanilang tinanggap at inibig ang katotohanan. Sapagkat hindi nila tinatanggap ang katotohanan, ipinaubaya ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at papaniwalain sa kasinungalingan, upang maparusahan ang lahat ng pumili sa kasamaan sa halip na tumanggap sa katotohanan. Pangalawang Tesalonica
9:12. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayong buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng arkanghel, at ng tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos, tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy, makakapiling niya tayo magpakailanman. Unang Tesalonica 4:15-17. Ang mga tatak. Kabayong puti na ang sakay ay may hawak na pana. Binigyan siya ng korona at siya'y humayo upang patuloy na magtagumpay. Pahayag 6:2. Kabayong pula, binigyan ng kapangyarihan magpasimula ng digmaan sa lupa upang magpatayan ang mga tao. Isang malaking tabak ang ibinigay sa kanya. Pahayag 6:4. Kabayong itim, isang takal na trigo lamang ang mabibili ng sahod sa maghapong paggawa at 3 takal na sibada lamang ang mabibili ng gayon ding halaga. Pahayag 6:6. Kabayong maputla, ang pangalan nito ay kamatayan at kabuntot niya ang Hades. Binigyan sila ng kapangyarihan sa ika-4 na bahagi ng lupa upang pumatay sa pamamagitan ng tabak, tagutom, salot at mababangis na hayop. Pahayag 6:8. Sa pilitang pinatatakan ng halimaw sa kanang kamay o noo ang lahat ng tao, dakila at aba, mayaman at mahirap, alipin at malaya. At walang maaaring magbili o bumili maliban na may tatak ng pangalan ng halimaw, unang bilang nakatumbas niyon. Pahayag 13:16-17. Mula sa matataas ninyong mga bundok at burol, dadaloy ang mga batis. Pagdating ng panahon ng kakilakilabot na pagpuksa at pagkawasak ng mga muog. Magliliwanag ang buwan na animoy araw, at ang araw na may magliliwanag ng 7 ibayo, parang liwanag ng 7 araw na pinagsama-sama. Isaias 30:25-26. Magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Lumapit kayo, mga bansa, mga lahi at mga bayan. Unawain ninyo ito, kayong lahat ng narito sa daigdig. Pagkat si Yahweh ay napupuot sa lahat ng bansa. Matindi ang kanyang galit sa kanilang hukbo. Sila'y itinakwil na at itinakdang lipulin. Hindi ililibing ang mga bangkay, anupat ang mga ito'y aalingasaw, at ang mga bundok ay babaha sa dugo. Ang araw, buwan at mga bituin ay malalaglag at madudurog. At ang kalangit ay mababalumbong parang banig. Ang mga buntala ay malalaglag parang dahon ng igos sa panahon ng taglagas. Isaias 34:1-4. Ang tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan. Sapagkat mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao'y makikita nilang dumarating na nasa alapaap. May dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, mag-alala kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Lucas 21:25-28. Nasa inyo ngayon ang kapasyahan.
kayo ang pipili ng buhay at kasaganaan o ng kahirapan at kamatayan. Deuteronomio 30:15. Impyerno. Bagong langit at bagong lupa. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan, at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti lang ang nakasusumpong niyon. Mateo 7:13-14. Ang pitong trumpeta. Nanghipan ng unang anghel ang trumpeta, umulan ng yelo at apoy na may kahalong dugo. Nasunog ang ikatlong bahagi ng lupa, ang ikatlong bahagi ng mga punong kahoy at lahat ng sariwang damo. Pahayag 8:7. Nanghipan ng ikalawang anghel ang kanyang trumpeta, bumagsak sa dagat ang animoy malaking bundok na nasusunog. Naging dugo ang ikatlong bahagi ng dagat, namatay ang ikatlong bahagi ng mga nilalang na naroon. At namatay ang ikatlong bahagi ng bilang ng mga sasakyang dagat. Pahayag 8:9. Nanghipan ng ikatlong anghel ang kanyang trumpeta, nahulog mula sa langit ang isang malaking bituing nagliliyab na parang sulo, at bumagsak sa ikatlong bahagi ng mga ilog at mga bukal. Ang bituin ay tinatawag na kapaitan, pumait ang ikatlong bahagi ng tubig, at maraming tao ang namatay pagkainom nito. Pahayag 8:10-11. Nanghipan ng ikaapat na anghel ang kanyang trumpeta, napinsala ang ikatlong bahagi ng araw, ng buwan, at ng mga bituin, kaya't nawala ang ikatlong bahagi ng kanilang liwanag. Nagdilim ang ikatlong bahagi ng maghapon, at walang tumanglaw sa ikatlong bahagi ng magdamag. Pahayag 9:12. Nanghipan ng ikalimang anghel ang kanyang trumpeta, nahulog sa lupa ang isang bituin. Ibinigay rito ang susi ng banging napakalalim. Nabuksan ng bituin ang bangin, lumabas ang usok na singkapal ng usok ng malaking horno, kaya't nagdilim ang araw at ang papawirin. Naglabasan ang mga balang mula sa usok at kumalat sa lupa. Binigyan sila ng kapangyarihang manakit tulad ng alakdan. Pahayag 9:1-3. Parang buhok ng babae ang kanilang buhok, at parang ngipin ng leon ang kanilang ngipin. Natatakpan ng animoy mga baluting bakal ang kanilang dibdib. At ang pagakpak ng kanilang pakpak ay parang ragasa ng mga karwahe at mga kabayong pumapalaot sa labanan. Sila ay may buntot at tibo gaya ng sa alakdan. Nasa buntot nila ang kapangyarihang manakit sa mga tao sa loob ng 5 buwan. Pahayag 9. Nanghipan ng ika-6 na anghel ang kanyang trumpeta. Bilang ng hukbo, 200 milyon. Ang mga kabayo at mga sakay nito na may baluting kakulay ng apoy, bughaw na gaya ng sapero at dilaw na parang asopre. Parang ulo ng leon ang ulo ng mga kabayo, mula sa kanilang bibig ay bumubuga ng apoy, usok at asopre. 3 salot na pumatay sa ikatlong bahagi ng sangkatauhan. Pahayag 9:13-18. Nanghipan ng ika-7 anghel ang kanyang trompeta. May malalakas na tinig buhat sa langit na nagwika. Ang paghahari sa sanlibutan ay inilipat na sa ating Panginoon at sa kanyang Misayas. Maghahari siya magpakailanman. Pahayag 11:15. Ang mga mangkok ng puot ng Diyos. Ang mga mangkok
ng puot ng Diyos. Humayo ang unang anghel at ibinuhos sa lupa ang laman ng dala niyang mangkok. Dahil dito'y nagkaroon ng mahahapdi at nakapandidiring sugat ang mga taong may tanda ng halimaw at sumamba sa kanyang larawan. Pahayag 16:2. Ibinuhos ng ikalawang anghel ang laman ng kanyang mangkok sa dagat. Ang tubig ay naging parang dugo ng patay na tao at namatay ang bawat nilikhang may buhay na nasa dagat. Pahayag 16:3. Ibinuhos ng ikatlong anghel ang laman ng kanyang mangkok sa mga ilog at mga bukal at naging dugo rin ang mga ito. Pahayag 16:4. Ibinuhos ng ikaapat na anghel ang laman ng dala niyang mangkok sa araw at ito'y binigyan ng kapangyarihang sunugin ng kanyang matinding init ang mga tao. Pahayag 16:8. Ibinuhos ng ikalimang anghel ang laman ng hawak niyang mangkok sa luklukan ng halimaw at nagdilim ang kaharian nito. Napakagatlabi sa kirot ang mga tao at isinumpa nila ang Diyos dahil sa dinaranas nilang hirap at taglay na mga sugat. Gayon may hindi rin sila nagsisi at tumalikod sa masasama nilang gawain. Pahayag 16:10-11. Ibinuhos ng ika-6 na anghel ang laman ng dala niyang mangkok sa malaking ilog Euphrates. Natuyo ang ilog at nagkaroon ng landas para sa mga haring mula sa silangan. At lumalabas mula sa bunganga ng dragon at ng halimaw at ng bulaang propeta ang 3 karumaldumal na espiritong anyong palaka. Ito'y mga demonyong gumagawa ng kababalaghan. Nililibot nila ang lahat ng hari sa buong daigdig upang tipunin para sa labanan sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pahayag 16:12-14. Makinig kayo, ako'y darating na gaya ng magnanakaw. Mapalad ang nanatiling gising at hindi naghubad ng kanyang kasuotan. Hindi siya lalakad ng hubad at di mapapahiya sa madla. Pahayag 16:16. Ibinuhos ng ika-7 anghel ang laman ng hawak niyang mangkok sa himpapawid. May nagsalita ng malakas mula sa trono, sa templo. Naganap na, kumidlat, kumulog, at lumindol ng napakalakas. Ito ang pinakamalakas na lindol sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Talagang napakalakas. Nahati sa 3 bahagi ang malaking lunsod, at nawasak ang lahat ng lunsod sa buong daigdig. Pahayag 16:17-19. Napawi ang lahat ng pulo, gumuho ang lahat ng bundok. Pahayag 16:20. Umulan ng malalaking tipak ng yelo na tumitimbang ng halos 50 kilo ang bawat isa at nabagsakan ang mga tao. At nilait nila ang Diyos dahil dito. Nakapangingilabot ang salot na ito. Pahayag 16:21. Ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng magnanakaw. Sa araw na yaon, ang kalangitan ay biglang mapaparam na may nakapangingilabot na ugong. Matutupok ang araw, buwan, at mga bituin, at ang lahat sa lupa ay malalantad. Pangalawang Pedro 10:11. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Kayo lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga kailangang tayo'y manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip, di tulad ng iba. Kung gabi karaniwang natutulog ang tao at kung gabi rin karaniwang naglalasing.
Hindi tayo dapat maglasing yamang tayo'y sa panig ng araw. Gawin nating baluti ang pananampalataya at ang pag-ibig at helmet ang pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Tinawag tayo ng Diyos hindi upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Namatay siya para sa atin upang tayo'y mabuhay na kasama niya, buhay man tayo o patay sa kanyang muling pagparito. Dahil dito, patuloy kayong magpaalalahanan at magtulungan tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Unang Tesalonica 5:2-11. Unang Pedro 5:8. Humanda kayo at magbantay. Ang diablo na kaaway ninyo ay parang leyong umaatungal at aali-aligid na humahanap ng masisila. Lucas 10:19. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at alakdan at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa inyo. Unang Juan 5:18-19. Alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ni Hesukristo at hindi sila maaaring anhin ng diablo. Alam nating tayo'y anak ng Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng diablo. Tapat ang Panginoon, bibigyan niya kayo ng lakas at ililigtas sa diablo. Pangalawang Tesalonica 3:3. Kung nais po ninyong tanggapin ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas, sumunod po kayo sa maikling panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na lumikha ng langit at lupa, Diyos na lumikha sa akin, Diyos na nagbigay ng buhay at aking kinabubuhay dito sa lupa, at Diyos na mahabagin. Sa araw na ito, hinihiling ko po na patawarin mo po ako sa aking mga nagawang kasamaan at pakalinisin mo po ako ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesus na namatay dahil sa aming mga kasalanan. Salamat po Ama sa kapatawaran sa ngalan ng aming tagapagligtas. Panginoong Hesus, binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap ko po kayong Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po Ama sa ngalan ng aking Panginoong Hesus. Amen. Tayo'y manalangin. Amang banal, maraming salamat sa lahat ng kabutihan at kagandahang loob mo sa aming lahat. Ang lahat ng bagay na mangyayari at magaganap sa sanlibutan ay hinihayag mo sa amin upang kami makapaghanda at hindi mailigaw ni numan. Tulungan mo po kaming lahat bagamat kami nagkasala sa iyo, ngunit napakasagana ng pag-ibig mo sa amin. Dalangin namin na pasaganain mo kami ng pananampalataya upang kami ay makapamuhay ng ayon sa iyong kalooban. Salamat po aming Ama, ang lahat ng ito'y hinihingi namin na may pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Hanggang dito na lamang po tayo. Hanggang sa susunod na pag-aaral natin. God bless sa ating pong lahat.